Hello mga mare, another recipe idea na naman ang gagawin natin for today's video. Madali lang naman din itong gawin at yun nga lang medyo marami yung sangkap na ating kakailanganin. Pero sigurado naman na magugustuhan nyo ang recipe natin ngayon kasi pwede itong pang negosyo, pwedeng pang handa, lalo na ngayon na nalalapit na yung ating mga special na okasyon. Simple lang naman yung proseso na gagawin natin dito. Bali, pagsasama-samahin lang nila natin yung mga sangkap. Yan po. Bali, ilalagay ko na lang yung kompletong sukat at mga ingredients na ginamit ko dito. Yung dun naman po sa carrots, bali, in food processor ko na yun, pinagsama-sama ko na yung bawang, sibuyas, bell pepper at carrots para mas mapabilis yung ating trabaho. Kapag nailagay na natin yung mga sangkap, syempre, ang gagawin muna natin dito ay haluin na muna natin ng maayos para sure na pantay yung lasa ng ating lulutuin. Bali, dito, una ay nilagay ko muna yung 1 cup na breadcrumbs kasi titignan muna natin yung texture kung okay na ba or hindi pa. Then, nag-add din ako dito ng evaporated milk. Sa paglalagay ng evap, balik kalahati muna yung nilagay ko. Pagkatapos ay yung grated cheese. Then, halo-halo ulit muna tayo. Ayan, dapat talaga well combine yung ating mga sangkap. Bali, naubos ko rin dito yung isang lata na maliit na evap milk at nakapagdagdag pa ako dito ng 1 cup pa na breadcrumbs. Bali, 2 cups yung breadcrumbs na nagamit ko. Then, nagtimpla rin ako ng asin. Bali, dito is tansya-tansya sa paglalagay natin ng pampalasa. Kasi depende yun sa ating preference or taste bud, diba? So, pag nalagay na lahat ng mga sangkap, ay make sure talaga na mahalo natin ito ng maayos. Kapag okay na ito, ay i-rest natin kahit 30 minutes. So, ito na nga after 30 minutes, bali, babalutin na natin siya sa foil. Bali, oil lang yung nilagay ko dito, konting oil para hindi lang dumikit yung ating lulutuin once na naluto na ito. Bali, dito ay medyo nahirapan tayo mga Mars kasi first time ko rin talagang gumawa ng homemade embutido. Bali, ang nilagay kong sukat dito ng mixture ay 3/4 cup kasi medyo nakulangin ako dun sa 1 half. Kaya nag-add pa ako ng another 1/4 cup ng ating mixture. So, ayan na nga, ipa-flatten lang natin. At gumamit ako dito ng hotdog. Bali, jumbo size ito, hinati ko lang sa gitna. At yung isang kalahati is, hinati ko pa uli sa gitna. Bali, isa't kalahating slice ang ilalagay natin. Then, sa itlog naman, bali, yung isang boiled egg ay ginawa ko siyang 6 na slice. So matotal ang ilalagay ng nating itlog dito is bali kalahati lang din dahil pinagtatatlo ko naman yung isang kalahati. So ayan na nga, bali struggle din sa akin itong pagbabalot kasi nga medyo nahirapan tayo dahil una malaki yung ating ginawang embutido. Pero naitawid naman natin ito sa bandang huli. Sa paglalak naman natin dito sa magkabilang dulo ay nakadepende sa atin. Pwede nating itupi lang o kaya ay ikutin muna yung dulo. Bali dito ay kakapain natin yung pinakadulo ng ating embutido. Saka medyo ipipress natin. Then iikot natin hanggang sa medyo humigpit. Pero mga mare, wag naman sobrang higpit kasi baka masiksik na gusto yung embutido at pag in-steam natin is may possible na pumutok siya or lumabas yung ating mixture kasi aalsa ito once na maluto. Bali ulitin lang natin yung proseso hanggang sa matapos natin itong ating ginagawa. Bali dito ay nakagawa ako ng 11 pieces na malalaki. Pero mga mare, kung gusto nyo itong gawing pang negosyo, pwedeng konti lang yung ilagay ninyo. Pwedeng 1/4 cup, 1/2 cup. Nakadepende rin kung magkano natin ito ibebenta. Medyo malaki ang ating magiging punan dito kasi marami tayong mga ingredients na ginamit. Pero worth it naman po kasi yung kinalabasan ng ginawa natin ngayong embutido ay napakasarap at hindi po ako mapapahiya sa inyo mga Mars once na in-try nyo itong gawin. Lalo na ngayon, di ba, malapit na yung mga holiday season, mga party-party, mga year-end party. Ayan, pwede natin itong gawing panghan. At masarap ito talaga mga Mars na pang-ulam. Siyempre, ang the best na gagawin natin dito kung gusto natin i-negosyo ay magko-costing muna tayo ng ating magiging puhunan. At ito na nga mga mare, natapos na tayo. Bali 11 pieces na malalaki ang nagawa natin for today's video. Bali, ready na to para sa pag-i-steam. In-steam ko lang ito mga Mars ng 45 minutes. Sa medium heat lang kasi kailangan maluto talaga ng maayos yung karne na ating ginamit. Para naman kung i-store natin ito sa freezer or pang stock ay hindi siya madaling masira. So ayan na nga mga mare, bali after 45 minutes, ayan,
Ito na yung ating nilutong embutido. Mainit-init pa to at medyo nagmamadali ka kasi tayo at excited nga natin tayo na maipakita ang ating homemade embutido na to be honest ay first time ko lang itong ginawa. Pag natapos na tayong mag-steam dito mga Mars, ang tip ko sa inyo is medyo palamigin nyo muna siya bago nyo siya iprito para lutuin. Ayan, ito ang ating homemade embutido na napakasarap. Sa lasa naman nito ay sakto lang yung nilagay kong sukat lalo na dun sa salt. Pero nakadepende na rin yun sa inyo. Kung gagawa kayo nito is kung gusto nyo tikman yung lasa, bali kumuha lang kayo ng konti then iprito nyo tapos yun malalaman nyo na kung ano pa yung kulang dun sa ingredients na nilagay natin. So ito na nga, tinikman ko lang siya at para sa akin ay okay na. Then pinalamig ko lang ito at mamaya uulamin namin. Bali ito ay niluto ko lang siya sa air fryer para medyo din tayo sa mantika, diba? Pero pwede nyo itong iprito mga Mars. So, since may air fryer naman tayo, dito ko lang siya niluto. So, ayan, bali, niluto ko siya ng 10 minutes. After 10 minutes ay, diba? Wow, ang ganda ng kinalabasan ng ating homemade embutido. Bali, dito ay, binaliktad ko rin siya syempre para maluto rin yung kabilang side. So, bali, iluluto naman din natin ito ng 10 minutes. So, after 10 minutes mga Mars, at ito na ang ating homemade embutido. Bali, ito lang yung niluto ko kasi ito lang muna yung uulamin namin. Ayan mga Mars, nakita nyo naman, bali, ang ganda ng pagkakaluto natin. Kahit sa air fryer lang natin ito niluto. Pero pwede nyo talaga itong iprito mga Mars ha. So, paano mga Mare? Ayan naman ang ating for today's video. Sana po ay may na-share na naman ako sa inyong isang bagong recipe na pwede nyo pong gawin. Thank you for watching. God bless po. Happy cooking. Bye-bye. Until my next vlog po.